Alright, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel and it's nice to be back again and well, what can we do? We have to talk something, no? But before we start, I just want to say hi at sa ating mga bagong subscriber po sa lahat dito. Maraming salamat po sa bagong mga subscriber at sa mga sumusuporta. And again, continue po, no? At like, comment, subscribe po tayo. At ang importante mag-comment kayo in that way every time na magkaroon tayo ng bagong video na ganito ay pwede nating ilagay sila dito at mag-react po tayo. Okay? Alright. At syempre po, no, wag nating kalimutan lagi ang ating pong mga overseas Filipino workers. No? Kamusta kayo po diyan? Magandang umaga, tanghali, gabi, at syempre po no, sa madaling araw, alam mo naman ang ating mga OFW, wala namang oras yan na hindi pare-pareho. 8 to 5, wala po yan. That's nothing. No? Pagdating po sa ibang bansa, syempre, iba-iba kasing oras ng mundo, kaya ganyan po nangyayari. But usually, marami akong mga nakikilala mga OFW na sa gabi sila nagtatrabaho. So yung mga nagtatrabaho sa gabi ay drink water with lemon, you know? Yun lang naman eh. Huwag na tayo mag-soda. Gastos lang yan, lemon. Pero hindi gastos din ng lemon. Pero hindi na, sa lemon na lang tayo para mas healthy, di ba? Alright, salamat po sa inyo. Okay, let's talk about our Vice President, Sara Duterte. Ang ating pong Sara Duterte ay wala na lang tigil sa palakpakan pagdating si VP. But anyway, wala po tayong masabi sa taong ito dahil kahit po ang feeling niya ay siya ay parang na-betrayed, di ba? At alam naman natin na lately po, no, nung nakaraang buwan pa kung saan bago siya parang nag-declare ng she will resign from DepEd, alam na natin, no, na kung bakit nagkaganito. Kasi kung hindi naman po kung hindi naman po sa relationship between her and the administration, tong bangag, ay hindi naman talaga magkakaganyan. And I don't think na itong si Vice President Sara ay parang na-pressure. Hindi naman po. Ito ay sarili niyang desisyon lamang dahil alam niyo naman mga chong, itong taong to kasi maka-ano to eh, maka-Pilipino to. And I really don't care yung mga sa mga nagtutweet, yung mga naninira sa kanya. Just that's part of it. You know, bayad yan eh, no? Yan ang pinagkakitaan nila. Tayo kasi hindi naman tayo nag-vlog para kumita. Tayo naman is nagvo-voice out lang. Pero yung mga nasa tweet, pag mababasa nyo, grabe sila, no? Talagang you can tell how empty their brain. Diba? Wala talaga sila. Hindi nila inaalam mo na kung bakit. The only thing na ginagawa ng mga nagtutweet sa Facebook is 125 million, no comment. Fiona, why? Fiona is beautiful, you know, sa the end ng Shrek. Ang ganda niya. Kaya, doon pa lang, pag sinasabi ng Princess Fiona, natatawa ako eh. Talagang their mind is really mindless. Diba? Anyway, umpisa na po natin yung tungkol dito kay Ma'am Sara, no? Alam naman natin, no, siguro pumasok din sa isip niya na sana sinasabi niya, sana naniwala lang ako kay Daddy, di ba? Kasi alam naman natin na kahit na hindi sila nag-uusap, may pinapahiwatig ang kanyang Tatay Digong na bakit ka tatakbo ng Vice President? Eh, taas-taas ng score mo, ang laki ng tiwala sa ng tao. Dapat presidente. Although, ayaw naman talaga ni Tatay Digong na tumakbo ng presidente ang ating VP kasi nga alam niyang stressful ang trabaho. And then, you know, sabi nga ni Tatay Digong, isisingit ko lang ng konti na sabi niya ang pagiging presidente hindi naman daw yan talaga napakagandang hawakan. Ika nga ay parang ang good thing lang diyan is title, which is true. Pero ang problema kasi Tatay Digong ay wala na tayong leader na na matino. Sa nakaraang eleksyon na Tatay Digong, si Sara lang talaga ang tao, di ba? Wala na eh. Pangalawa siguro si Lacson, no? Oh, ayaw tuloy. Pero it's okay, gano'n talaga eh. Pero ibig sabihin, may 1 and 2. Pero itong si Sara lang ko talaga Tatay Digong, di ba? But anyway, siguro nga medyo na na 'to ni Ma'am Sara na naisip niya sana hindi ko na lang ginawa 'to. Actually, baka nga sinasabi pa niya na na sana tuloy-tuloy na lang siya sa pagka-mayor ng Davao City. Eh, ang problema talaga sigaw ng tao, mga chong siya eh. No? Actually, pagbaba niya nga ng Vice President, parang napilitan na lang yung mga tao. Kahit dito po sa US, no? Yung mga kakilala ko na maka-Duterte na gusto nila si Sara tumakbo, ayaw nila kay Bangag, di ba? Dahil nga, alam nila, sabi hindi namin gusto mga Marcos kasi ang pamilya niya talagang hindi mabuting tao. Di ba? So, noong una sabi ko, pagbigyan natin dahil alang-alang kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Total, inadapt ang mga Marcos ng Duterte. Again, for your information, inadapt ng mga Duterte ang mga Marcos. Hindi po yung Marcos ang nag-adapt ng mga Duterte. Kasi gusto ko lang i-correct dahil marami mga utak biya sa Twitter, sa Facebook, sa mga nagpo-post na kung hindi raw sa mga Duterte, ay kung hindi daw si Duterte ang dahilan kaya nananalo si BBM. Yan yung mga tao walang utak, hindi nag-iisip. No? But anyway, just like I said, no, Ma'am Sara is just medyo na siya ngayon, parang, I don't know, pwede pa natin nasabihin na tauhan. Di ba? Kasi nga nung panahon, no, she's supposed to run for mayor only pero
she decided to run for vice president kung saan nauto siya, no, ng mga Marcoses, no, especially dito si Mangga, no, pakita natin. Yan. Kita mo yan, ha? Oh. Talagang makikita mo si Budol Gay, no? Sabi, sige na, no? Sumama ka na sa amin. We need to win. We cannot win in Mindanao or Visayas, di ba? Kita mo yung ano. You can tell. Dito pa lang, nung tinitingnan ko yung picture, sabi ko, oo nga. Talagang tong taong to, talagang gusto talagang hilahin si Sara para manalo. Parang they really use Sara. And that's how it is, no? And yun na talagang suma no, no? At kung titising nyo, ayan, no? Talagang masayang-masaya sila, di ba? Parang mga talagang best friend, no? At tapos ayan pa, no? Oh, talagang kita niyo naman ang itsura dito ni Budol, no? Talagang sikit na sikit, mukhang kakahit-hit lang ng cocaine. Diba? No, compared to Sara, look at Sara. Si Sara parang talaga nag-breakfast lang, oh. Si Budol talaga parang, man, I need more cocaine, diba? But anyway, yun po ang nangyari sa ating Ma'am Sara, no? At alam naman natin na talagang masakit ang nangyari dahil kasi kita mo mga chong, sinabi niya naman na they had an agreement na tulungan nila ang bansang Pilipinas. Kasi alam naman ni Ma'am Sara na merong project pa si Tatay Digong na nabibitin. And because of the promises of the mga Marcos Bangag, di ba? Ay sumama na siya. Imagine that mga chong. Kung walang pakialam si Sara Duterte sa mga taong bayan. Wag natin sama yung Davao kasi alam naman natin na kanya yan . Yung Pilipinas na lang. Yung Davao ihiwalay mo muna. Iniisip niya na, may maiiwan pa si Tatay Digong. Kaya gusto ko ituloy ito at bilang Vice President ay ako magmo-monitor para sigurado na yung project na iniwan ni Tatay ay matuloy. And then the rest, bahala na si BBM, di ba? Continuity nga di ba ang usapan? Continuity. And may mga nagsasabi pa na itong araw si Mangga, si Amy Marcos, no? Si Amy Marcos. Yan. Ay isa rin daw siya mai-involve to how to run the country with the help of Sara and also BBM. Hindi naman natin alam talagang super addict pala si BBM. Yun sana ang magandang plano nila, no? To help at in the same time parang i-reveal na rin ng mga Marcoses na kung ano ba talaga sila. Sila ba'y masama? Tama ba yung mga Aquino? Diba? Tama ba na sila ay hindi magnanakaw? Diba? Yun din ang dahilan kaya ginawa ng tao na pagbigyan because of the Duterte ang mga Marcos. Sige, lagay natin sa presidente si Marcos baka maibalik o mapatunayan o maibalik yung mga, alam naman ng iba, yung mga ibang loyalista, yung ibang may ulo, yung may mga utak. Alam naman nila na may ninakaw ang mga Marcos na mga kayamanan ng Pilipinas. Pero iniisip ng Pilipino na siguro dahil kay BBM, baka ibalik niya to, ipamahagi niya sa Pilipinas. It's so simple. Kung talaga si BBM ay makatao, ano niya yung mga ginto na yan, hindi na ginto, yung mga perang ninakaw nila sa Pilipinas. Patay na siya, hindi pa mauubos yan. Baka si Sandro, naging Sandra na kung hindi pa rin mauubos yan. Ang problema kasi mahal ang cocaine, di ba? Kaya they need the money. Ang cocaine mahal, kaya siguro they need that for maintenance. I don't know. Yun lang isa sa naiisip ko, no? Now, dahil po sa nangyari ay nung bumitaw na si Sara, unang-una pa lang sa lakas sa lakas CUMD ay doon pa lang nakikita mo na talagang nag-tear apart na yung konti-unti nasisira na ang unit team, no? In denial lang si BBM, no? I guess kasi nga sabi nila, no? Alam niyo mga chong, may mga nakakausap ako na dati nag-cocaine. Pero mamaya na, no? Anyway, nung meron silang agreement ni Bangag, between Sara and Bangag, maganda. Tapos nung ano ba tawag dito? Nung lumalabas na unti-unti yung kulay ni BBM, nung asawang ahas, diba? Ay unti-unti na nasisira yung continuity. At pati yung ate niya na si Amy ay nawawala sa kalkulasyon. So doon pa lang kitang-kita niyo na mga chong. Tapos yung unang-una sa confidential fund ni Ma'am Sara, di ba? Ang nagbigay noon mismong galing sa fund ng Office of the President. Nung inimbestigahan ng Congress si Sara tungkol sa 125 million confidential fund, that's 125 million. Hindi man lang nagsalita na si Marcos na, wag niyong pakialaman yan. Alam mo, ganyan naman yan, di ba? Presidente ka. Wag niyong yan dahil ako nagbigay para may magawa si Sarang mas magandang ikatutulong ng Pilipinas. Wala namang problema doon . It's itemized fine. And besides, it's confidential fund. Kung ititingnan nyo sa Google yung confidential fund, malalaman nyo, it's not really in the record. Kasi nga ginagamit yan for security purposes, for national security. Pero hindi nga ko lang maintindihan kung bakit itong mga buwaka ng inang mga makabayan black na hanggang ngayon nasa Congress pa, which is obviously dahil meron silang tambayuda doon, di ba? Kaya puro mga demonyo at mga garapal ang mga congressman doon, ay iniimbestigahan na to. Bakit hindi si BBM iniimbestigahan din? Bakit hindi nag-reverse yung
yung investigation, no? Bakit? Okay, Ma'am Sara, kinuha mo to 125 million, saan galing to? Sa President. Okay, we need to investigate the President. Why President Marcos gave the Vice President a 125 million or whatever or how much it was, 'di ba? So, kung tutulungan siya ni BBM noon pa man din natulungan na siya. No, hindi na lumala yung mga ganyan. Pero ano nangyari? Did you ever hear the budol guy na tinutulungan ang VP? No. Wala siyang pakialam, travel siya ng travel, he doesn't give a shit. Yan ang nangyayari kay Sara noon. Si Sara naman, syempre, parang tinitimpla-timpla niya pa. Siguro, on the 2022, 23, hanggang ngayon nga, ay sinasabi niya, teka, baka meron lang misunderstanding. You can tell naman sa mukha ni Sara na hindi naman siya judgmental agad eh. Diba? Pero pag nalaman niya ang style mo, talagang babanatan ka niya. Yan ang style ni Ma'am Sara. Ngayon, ang nangyari ngayon kay Ma'am Sara ay bumitaw nga siya sa DepEd at pagkatapos nun, unti-unti na siyang tinitira ng mga troll ng Malacanang, yung mga bayad. Yung iba naman nasa Facebook, nakikisaw-saw lang kasi hindi sila nagre-research. Pag trending, yun ang ginagawa nila. Lalo na pag may bago silang load sa telepono nila, yun ang ginagawa nila. Nakikita ko yun when I was in the Philippines. But anyway, isa rin sa dahilan to, yan. At ito pa. Yan yung sinasabi ko kanina. Yung dalawang buwakan ng inan to, talagang isang national problem. Yung isa, national problem, yung babae. Yung isa, national disaster. Diba? Yun ang isa sa dahilan nito kung bakit din siguro si Sara nabuwisit na rin. No? Dahil talagang binabanatan ng nito lang patalikod. Kasi these two people cannot fight Sara sa harapan. Yan ang mga duwag talaga. In reality, yan ganyan ang duwag. They cannot fight you face to face. Ganyan sila. Maraming mga ganyan Pilipino. Hindi lang Pilipino kahit dito sa US. They will say shit against you behind your back. Pero pag harapan na, hindi na sila makakaimik. Yan ang yan ang legitimately duwag. Okay? Kaya itong dalawang bugok na to ay talagang problema. No? Sila talaga ang nagpapabaksak ng Pilipinas. Dahil si Bangag, bigyan mo lang ng cocaine yun eh. Parang aso na yun. So hihigo, tutulog na, wala na. Kaya ito nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya kita nyo nangyayari sa Pilipinas kayo mga chong. Sirang-sirang Pilipinas. Walang binatbat. Balik na naman tayo sa dati na naiwan ni Tatay Digong na maayos kahit papaano, kung konting push na lang para umangat na ang ating economy kahit papaano. It takes years, but at least nalalaman mo yung improvement, nakikita mo yung improvement ng Pilipinas. Pero ngayong si Marcos na naman ang presidente, so parang hinihina na lang pabaksak. Bakit kanyo? Alam niyo naman na anytime from now ay ang gera baka dumating dahil nila binabanatan nila masyado ang Chinese. Pero hindi nila alam, ang mga gamit ng mga Pilipino ngayon ay puro made in China. Kaya galit na galit sila sa China, pero ang mga gamit nila, China naman. No? Ako, may mga gamit din ako mga China. So, I don't care. Hindi ko naman inaano mga Chinese. Not because I am pro-Chinese. It's because hindi dapat gano'n ang nangyayari ngayon. We should have diplomacy to every country. And we should be neutralized. O, neutralized. Neutral, di ba? Yun ang naman ang pinakasimple to. Pero anong ginawa ni Bangag? No? After na he visited the US, nag-iba na. So, there's something really going on. And alam natin kung ano. Pero syempre, i-deny nila. Now, ang nangyari dahil sa dalawang national problem na to, ay talagang ang masasabi ko lang ay sunod-sunod na ang pagtitira nila kay Vice President Sara. Inayudahan pa nitong, hindi pala to. Ano ba yan? Hindi ko siya pinipindot po. Yan, di ba? Hindi virus naman po. Isa pa to sa sumusunod. Siyempre, hindi lang yan. Si Trillanes, si De Lima, yung ibang senator, at siyempre, majority ng mga congressmen ay mga salot. No? Ako, inaamin ko mga salot. Bakit kanyo? Congressman ka, representative ka ng bawat distrito. All you have to do is to make something for your city, for your district, for your people, to have the mayors, governors. Pero anong ginagawa ng mga Congress? Wala. Anong ginawa ng mga Congress for 2 years? Wala. Puro mga committee, puro mga investigation, puro paninira kay Sara, puro mga ayuda, no? To change the constitution para mag-stay sa power. Dito pa lang mga chong, talagang matatakot sila sa pwesto. No? Talagang nung panahon ni Tatay Digong, you don't really see that. No? But anyway, itong si Virus ay hindi ko alam na ito pala ay tinulungan din dati ni Vice President Sara because of the kaibigan. Di ba? Pero nung nanalo pala itong hinayupak na to, talagang binanatan agad ng Tatay Digong. No? Anong tawag doon? Unless kung totoo talaga, totoo ba? Napatunayan niya ba? Naging guilty pa? Wala. It's all about investigation, exposing whatever. Di ba? So kaya naman, nung nagkaroon ng budget hearing, ang ating Ma'am VP sa Senate, talaga para sa kanya, it's not because she doesn't respect the Senate. It's because she knows a sabotage is coming. Diba? Yan ang mangyayari. Yan din ang nangyari sa Congress. No? Nangyari na po yan. No? Hindi ko nga lang po tinatopic pero inuna ko muna to. But anyway, let's watch this just a simple video clip and then you will realize talaga na talagang wala talagang respeto sa isa't isa. Madam Chair,
This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. That's right. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Well, because ang nagtatanong mga chong is a virus nga, di ba? At hindi naman po yan na edukadong tao at hindi naman po yan na respectful na tao. No? Kahit ako man, no? Pag alam mo yung taong tinitira ka, tinitira pamilya mo, o tinitira ka patalikod, makikita mo dyan, tatanungin ka, I don't think na ang sagot mo maganda. Unless plastic ka, mga chong, di ba? No? Pero kung totoo kang tao, katulad ni VP Sara, katulad ni Tatay Tico, katulad ni Baste, katulad din ni Pulong, inaano ka, pinaprangka ka. Diba? Ikaw ba naman, magtanong ba naman yung taong hayop sa walang kwentang tao? Di, sasagutin, kahit ako, tanungin ako ng bastos na hayop na taong alam ko tinitira ko, sasagutin ko rin siya ng pabalang. Ganun talaga, that's the nature of the human. No? Sabi ko nga, kung hindi ka plastic. Pero kung plastic ka, ay, kasi ganito ho, ganyan, no? Diba? At saka kung talagang atat na atat ka sa pera, no? Lang fund, talagang kinakala, you have to suck ball. No? Si VP Sara, hindi eh. You know why? Ang katwiran niya, okay, wag niyo akong bigyan ng pera. Okay? Pero wag niyong isisisi sa akin at sana ang mga taong bayan malaman nila na I cannot help you because the government cut my budget. So sino magiging masama? Di ang government, totoo naman yan, in natural way, kumukuha ng budget ang bawat departamento ng gobyerno para i-service sa Pilipino. Ako man, halimbawa, isa akong secretary ng isang department, kukuha ko ng budget. Pero pero alam kong tarantado yung nagtatanong sa akin, I don't know. Siguro ganyan din ang sasabihin ko. Baka mga mas alaskador pa ako kay VP Sara. You cannot blame Sara. Dahil pinagtutulong-tulungan na siya eh. Kaya ang iniisip niya, I really don't care. I will say whatever I want to say. Contempt me if you want. Ganyan si Sara. She doesn't care. Diba? Kasi totoo siyang tao. Yan ang masakit. Yung mga congressman, yung mga senator, nakakaharap nila yung totoong tao. Hindi yung plastic. Hindi yung nganga sa kanila. Diba? Anyway, dahil po sa nangyayari ngayon ay ito naman po ay isa sa nabibiktima ng politika. It's all about politics, mga chong. Hindi na to hindi na to parang because of security reason or because of we need to bring the law. No, it's not that. This is about the politics. Gaya nga ang KOJC ngayon, sa kalusuyan hanggang ngayon, is the 5th day, ay talagang nire-raid ng PNP unrespectful. Disrespectful pala, unrespectful. No? Talagang hindi nila sinusunod ang batas. Actually, ang latest news ngayon ay nagbigay ng RTC Court ng Davao na pinaalis na ang mga pulis. No? Umalis na kayo dyan and then let the civilian, bitawan nyo sila or leave them alone. Pero hindi pa rin. No? Ang latest ngayon, may na-receive po akong text sa aking moderator na pasasabugin nila ang katedral in 2 hours pag hindi nila nilabas si Pastor Pubiloy. Paano kung wala naman si Pastor talaga? Ano mangyayari? Diba? So, it's really, really sad and worse sa Pilipinas, sa Davao. Ang Davao na nananahimik, ang Davao na kilala sa buong mundo na isa sa pinaka-safe at magandang tirhan ng tao ay binababoy ngayon ng administrasyong bangag, mga chong. No? Kaya naman po, even, obvious na itong hinayupak na to ay talagang hindi pinapansin. At nagsinungaling na mga chong. At sinabi niya na wala naman daw police abuse, weapons, or tear gas. Ano ba yung pinalabas? Nagpahagis ng sariling usok yung mga KOJC para mapansin? Wow naman, sobra naman. So, hindi ko kinakampihan dito ang KOJC. I just wanna clarify that to you guys. Iniisip ko lang this is unfair. Si Kubuloy, yes, may kaso siya, he needs to face the court or the law. Pero nagyari lang yan nung nalaman niya na ihaharap siya sa Senate at baka i-turn over siya sa Amerikano. And siguro sabi niya, no, this is not good. Kaya siya nagtatago. Pero, dinadamay nila ang mga civilian, yung mga nananahimik, yung mga nabubuhay ng marangal. Hindi naman nagnanakaw yung mga yan, hindi naman yan pumapatay ng tao. Pero look what they doing. Diba? So talaga kawawa ang KOJC. Kaya, ngayon nga na ako dahil ang Catholic walang sinasabi. Ang mga iglesia ni Cristo wala rin sinasabi. Ang mga taga Mindanao, yung mga Muslim nagsasalita na. Pero itong mga iglesia ni Cristo, mga El Shaddai, wala, hindi nagsasabi. Bakit?
ano yan, para pagka iba religion mo, bahala ka sa buhay mo. Kaya nga minsan mga chong iniisip ko sana mangyari dito sa Catholic. Di ba? And I am Catholic mga chong. Bakit kanyo? Dahil kung sa Catholic mangyari to, ano naman kaya ang gagawin ng mga pare? Di ba? Ngayon, ang masakit dito, may bali-balita na ang Catholic daw hindi kikilos. Bakit kanyo? Dahil ito raw ay binubusog sa donation ng mismo mga bangag government. Alam nila kasi na pagka Catholic kumilos, tanggal na naman ang mga Marcos. Kaya ngayon, kahit ilang tawag na ang ginagawa ng mga KOJC, ay we need help, lumabas na po tayo, mag-resign, itulak na po natin si Bangag, ay medyo nahihirapan pa ang ating mga ibang tumutulong sa KOJC. Diba? Pero sa atin, ang akin lang, like ang Iglesia ni Cristo. Tamo si Torre, Iglesia ni Cristo pala yan. Walang sinasabi ang mga taga-Iglesia ni Cristo. Ano na nangyayari ngayon? So, ang ibig nyo pala sabihin, ang religion group pala is what? Design? Donation talaga? Give me money and I will take care of you? Diba? Where is the faith? Diba? Diba yan naturo sa atin sa Bible? Ang Panginoon natin? You have to have faith. Nasaan na? So, it means pala ang religious group ngayon, pera-pera na lang talaga. Ganun na rin ba talaga? Hihingi sa gobyerno and I'm not gonna say anything? Who knows? Alright. Kaya naman mga chong, nung lately lang po, naglabas ng sulat ang ating Vice President Sara. At ito po ang sinabi niya tungkol po kay Bangag. Sabi niya po sa sulat, mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest ng naaayos sa batas. Totoo naman yun eh. Kahit ako, wala naman sa akin tuloy. Sige, huliin natin si Pastor Kibuloy. Harapin niya yung batas. Di ba? Pero wag idamay yung mga yung iba. Di ba? Yun ang nangyayari eh. Kaya ito sabi niya, ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan ng mga KOJC. I vehemently condemn the gross abuse of police power that take over of the KOJC compound. Yan lang po. At hanggang ngayon, nangyayari pa ho yan. Diba? Na ang mismong to serve and protect, hindi to invade and to sleep. Diba? Yan ang nangyayari sa PNP sa loob ng KOJC compound, to invade and to sleep. Diba? Hindi ko rin maiwasang matanong sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di pakatulong pang-abuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa asukado ay isang kilalang Duterte supporter. Yan ang lagi ko sinasabi because Pastor Kibuloy is a diehard supporter at kaibigan ng mga Duterte at kahit pa paano may power siya. Diba? Parang isa siya sa mga impluwensyang tao when it comes to politics. And he also beat up the NPA. Diba? Kaya maraming kumakalaban ngayon hindi lang sa Duterte pati kay Pastor Kibuloy. And I know may kaso siya rito sa US. Pero sa Pilipinas, pinupolitika talaga siya because of the Duterte. Yun naman talaga yun eh. It's not about because may kaso siya. No, I don't think so. At syempre, nadagdagan na dyan yung pag-i-interest ng Bangag administration na to na kunin yung lugar. Kasi magandang lugar yun. Yun na yun eh. Kaya sana sa mga KOJC, huwag niyong ibibigay yan dahil pag yan nakuha ng ahas o ng asawa ng Bangag, yari tayo o yari kayo. Kawawa lalo. At ang Davao sa mga Davaoeños, huwag kayong pumayag. Kaya sabi niya nito, kaya nais ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2020. Diba? Yun ang ibig sabihin. Yun ang ibig kong sabihin. Diba? Dito pa lang sinabi niya na she regret sa lahat ng ginawa ni Vice President Sara Duterte sa pagtulong kay Budol. Mga chong, ang akin lang naman po ay sana po ay matapos na itong problema sa Davao City. Pero kung ganitong ginagawa ng ating gobyerno, I don't know, do we need to fight? Do we need to neutralize them too? May mga bali-balita also na mga Bangsamoro raw sa Mindanao ay planning to go to Davao City to stop the PNP. Yun ang sabi. At ang mga Muslim, ganun din po sinasabi. Ang nakakatakot dito mga chong pag nagkaroon ng civil war sa Davao City, magsusunod-sunod na yan. Pupunta na yan ng Bisaya, ng NCR. And the thing is, it's gonna be favor for the government. Bakit? Kasi, pwede siya mag-offer ng martial law. Mag-declare ng martial law pala. Lalo naman magiging powerful ang Marcoses. So, the only thing na pwede natin gawin talaga is people power 3. Bakit kanyo? Dahil nga po, wala na eh. Wala na ang DOJ, ang PNP, ang DILG. Wala sa tao eh. It's all about yung kay Bangag. Sa kanila lang susunod. No? Wala na. Ang justice sa atin, lalo na pag si Boy Remulla, nabuhay pa pala, akala ko mawawala na, ay ang nakaupo. Walang mangyayari sa atin mga chong. Kaya ang akin na lang po, sana magkaroon tayo ng peaceful na rally na matanggal na si Bangag. Yan na lang eh. Wala na ho. At sa mga AFP naman po, meron po akong subscriber na AFP rin minsan, ng mga ilan-ilan, sana makarating sa inyo to na mag-isip-isip sana kayo dahil
it's not, tama naman yung mga iba nagsasabi na, this is not for you guys. It's for our kids at sa mga magiging apo natin. Ayaw natin na magkaroon tayo ng apo sa mga anak natin na yan ang itsura ng Pilipinas. Di ba? Kaganda naman po na pagka nagkaroon kayo ng apo, huwag naman sana, masyado na tayo matanda niyo. Pero paglabas nila, makikita nila, ganito pala ang Pilipinas, ang ganda, peaceful, galing ng presidente, di ba? Senator, magagaling. Wala na palang congressman kasi nga inabolish. Pero ibig sabihin, yun lang po ang aking sana gustong i-share sa inyo. Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po ay nagustuhan nyo at naintindihan yung aking sinabi. At again, sa susunod po, magkita po tayo muli. Again, huwag naman po natin kalimutang mag-like, subscribe, at mag-comment. Gusto ko po yung mag-comment kayo para malaman ko naman kung ano yung nasa looban nyo. Okay? Alright, God bless po sa inyo. God bless sa atin lahat. At again, sabi nga po ni VP Sara, ay, asan po si VP? Mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po.